Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part ng problema ni customer. May mga time na vibrate itong makina niya at pag inapakan niya yung brake pedal, meron siyang naririnig na ingay. Pero bago yun mga boss, ilagay ko muna itong nut dito sa fuel filter. Unahin ko muna yan, tapos gamitan ko na yung socket wrench na number 12 para i-final ko na yung higpit. Tapos isunod ko naman sa ilalagay itong isang fuel hose lang muna. Yan yung galing sa tangke mga boss. I-connect ko na yan dito sa upper pump. Tapos ilagay ko na rin yung clamp niyan para maipit itong fuel hose. Nang sa ganon maipit yan at hindi siya magkaroon ng singaw or leak ng diesel. Pag okay na, bobombahin ko na ngayon itong upper pump niya. Dahil nga sa wala pang lamang diesel itong fuel filter. Kailangan mga boss, ipump niya ng ipump hanggang sa may lumabas na dyan na diesel. Na hanggat maaari, bago nyo tigilan sa pagpump yan, dapat sigurado kayo na puno na ng diesel itong fuel filter at buo na yung diesel na lumalabas. Ibig kong sabihin wala na siyang hangin or bula. Ang tawag dyan sa ginagawa ko mga boss, binibleed ko rin yan para lumabas yung hangin dito sa loob ng fuel filter. Nakita nyo, buo na yung diesel na lumalabas. Ibig sabihin yan, pwede ko nang ilagay yung isa pang fuel hose papunta dito sa makina. Ayan mga boss, kung nakita nyo, isinalpak ko na, tapos gamit ka ng plier. Ilagay mo na yung clamp niyan para maipit niya itong fuel hose. Yan na kasi yung papunta sa makina mga boss. Tapos ibombahin mo ulit itong upper pump mo. Tsaka mo ilagay na yung dalawang binunot mo na socket wire dito sa fuel pump filter assembly mo. I-connect mo na yun. Dahil sa okay na ako dyan mga boss, balik muna ako sa preno. Mamaya natin hatulan yan pag nag-road test kami ni customer para siya na yung humatol. Kung napanood nyo yung part 1, nalinis ko na itong brake pad dito sa kaliwang gulong. Kaya ikabit ko na itong gulong niya, higpitan ko ng maayos itong mga nut. Tapos lilipat naman ako dito sa likuran. Dahil isa pa sa problema ni customer, bukod sa paingay itong sasakyan niya, pag nagpreno, mataas na itong handbrake niya at matigas na raw pag hinihila. Kaya kalasin ko na itong gulong sa likuran para ma-check up ko na itong preno niya or yung brake shoe niya dito sa likuran. Pag manipis na itong brake shoe, papalitan ko yan. Pero kapag makapal pa, pwede yan mga boss, linisan lang tapos i-adjust. Ganun lang naman ang diskarte yan para hindi kayo masyadong magastusan. Tanggalin ko na itong brake drum mga boss, medyo kumapit siya kaya sikwatin ko yan ng flat screw para lumabas itong brake drum niya at hindi ako mahirapan. Ayan na mga boss, kung makita nyo, after ko masikwat, hilahin ko na itong brake drum niya. Medyo lagyan nyo lang ng kaunting power mga boss, matatanggal yan. O diba tanggal na? Kita nyo naman mga boss, grabe yung dumi niya oh. Samantalang dumaan na sa PMS yan. Pero bago ko linisan yan, dito muna ako sa brake drum. Gagamit ako ng liha dito para matanggal ko yung kumapit na kalawang dito sa brake drum. Ito yung lupa-lupa na kumapit yan mga boss, matatangay na nitong liha yan. Tapos gagamitan ko yan ng brake cleaner para kung may kumapit na langis dyan, mawas out itong brake cleaner. Tapos punasan ko yan ng basahan para matanggal yung marka ng brake cleaner. Tapos dito naman ako sa brake shoe at sa back plate niya. Mamaya ko na yung lihahin mga boss, grabe yung dumi. Isprayan ko muna nitong brake cleaner. Pag okay na, tsaka ko ngayon lilihahin itong brake shoe para yung tumigas dito sa ibabaw ng lining matanggal. Tapos i-sprayan ko ulit yan itong brake cleaner hanggang sa luminis na siya. O di ba ganun lang kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo, napakadali lang naman. Hindi naman kayo uubos sa isang oras dyan kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo para maglinis at mag-adjust itong preno sa likuran. Pag malinis na yan, pwede mo na ngayon i-adjust itong preno mo dito sa brake adjuster nya. Alam nyo mga boss, pag nag-adjust ka naman at nagkamali ka, gaya nito mga boss, i-adjust ko halimbawa itong preno. O, tingnan nyo, o, may humaharang siya yung adjuster lever nya, kaya hindi mo siya ma-adjust. Ang gawin mo ngayon, dipat kasi ibabaw, ipababa mo itong ipin nya, o, di ba? Makakapag-adjust ka na. Pero tansyahin mo rin sa pag-adjust, baka sumobra ka. Kung pwede, 5 ipin, 3 ipin lang muna, tapos isubok mo muna itong drum brake mo, isalpak mo muna yan. Kasi pag sumobra ka, hindi mo maisasalpak yan, o kaya naman mahigpit pag ipinasok mo yan, mas maganda paunti-unti lang pag nag-a-adjust kayo ng preno. O yan, mga boss, kung makikita nyo, sinasalpak ko na itong brake drum. Hanggat maaari, pag naisalpak mo na itong brake drum, nagagalaw mo itong brake drum, hindi dapat pasikip pag pinihit mo. At dahil sa okay na yung pagkaka-adjust ko dyan mga boss, iposisyon ko muna itong camera para masaya, para mailagay ko na rin syempre yung gulong. Gaya nga ng lagi kong paalala mga boss, pag nailagay mo na itong gulong, yung mga nut niyan, siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit niya. Pag okay na, i-check mo pa rin yan kung kapit yung gulong. Pag okay naman, lipat na tayo dito sa kabilang side. Pinakita ko yung buong video nito mga boss sa paglinis ng preno dahil nga sa meron itong maingay pag inapakan yung brake pedal. Siyempre dapat pag ganun ang problema nyo, yung 4 na preno na kagad, yung check upin nyo, hindi yung pa isa-isa lang. Nakita nyo naman siguro kung paano ko yung ginawa. Lilinisin nyo lang yung brake shoe, tsaka yung brake pad. At kung kailangan mag-adjust kayo dahil sa malalim na yung brake pedal nyo o kaya sobrang taas na nung handbrake, pwede naman kayo mag-adjust. Gayahin nyo lang kung paano ko siya in-adjust.
Tanggalin ko na itong brake drum mga boss, tapos linisin ko muna itong brake drum ni customer. Gagamit ako dyan ng sandpaper, liliyahin ko dyan para yung kumapit na kalawang or dumi dito sa brake drum, matanggal siya. At kung may budget ka pa, pwede mong gamitan niya ng brake cleaner, at pag wala naman, pwede naman punasan mo na lang yan ng basahan. Ako naman mga boss, kung saan kayo makakamura, dun tayo. Basta ang mahalaga, maging maayos yung pagkakagawa nyo ng sasakyan nyo. Dito sa brake shoe mga boss, gaya ng dati, gamitan nyo yan ng sandpaper para yung tumigas dito sa ibabaw ng lining matanggal. Tapos gamitan nyo na siya ng brake cleaner para kung may kumapit man na langis dyan o kaya may malagkit, mawas out nitong brake cleaner. Pag okay na, gamit ka ng flat screw. I-adjust mo na itong brake adjuster niya. Tandaan nyo mga boss, pag nag-adjust kayo, hindi pa pwedeng doon sa kabila, kapit ang pagkaka-adjust nyo ng preno, tapos dito sa kabilang side maluwag. Hanggat maaari pakiramdaman nyo, dapat pantay ang pagkaka-adjust nyo. Hindi nyo man ma-perfect, pero hindi siya nalalayo. Salpak ko na itong brake drum mga boss, kung makikita nyo, di ba? Suwabing-suwabe nung inilagay ko yan. Tapos, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Siyempre naman, gaya ng dati, pag inilagay mo na itong gulong, yung mga nut niyan, siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo. Dahil sa okay na ito mga boss, pinacheck ko na kay customer yung handbrake. Inangat niya na raw. Na-handbrake mo na to? Ako bro. Release mo ulit brother. Release ko pa. Ito yung mali sa paggamit ng handbrake eh. Yung bang gagamitan mo ng malakas na pwersa sa paghila. Grabe ko humila ng handbrake ano? Hila mo, hilayan mo ulit. Hindi, huwag mo siya ng ganyan. Yung normal lang. Hindi Kaya nahihirapan ka eh. Baba mo. Baba mo po. Ay, babasa ka. Pag nag-handbrake brad, ganito lang oh. Diba? Ay, hindi ba kailangan sagad bro? Hindi, ganun lang ang pag-handbrake ko. Hindi yung nakapersa ka. Oh, ganun lang. Ganun lang. Kasi pag hindi sumasagad sa taas bro eh. Pag, Paano? Walang sa adjustment. ah, Pag masyado naman kasing persado yung paghila nyo ng handbrake mga boss, yung kable nababanat, kaya ang nangyayari, minsan yung handbrake nyo gumagalaw-galaw na dahil nagkaroon na siya ng play. Pati sa pagbaba ng handbrake, mahihirapan kayo pag sobra sa haltak yung gagawin nyo. Dapat yung normal na hila lang, may hangganan naman yan eh. Tanggalin ko na itong gulong mga boss para ma-check up ko na itong brake pad ni customer. Ipwesto ko muna ng maayos itong camera mga boss. Ang problema, hindi ko pa rin nakuhanan ng buo. Ganun pa mga boss, pasensya na, tatanggalin ko na yung dalawang bolt na number 14 dito sa brake caliper. At pag natanggal ko na yung dalawang bolt, pwede ko na ngayon iangat itong brake caliper para ma-check ko na itong dalawang brake pad. Na yung isang brake pad mga boss, natanggal ko na, tapos ito naman yung pangalawang brake pad niya. Actually makapal pa naman itong dalawang brake pad, kaya ang gagawin ko dyan, lilinisan ko lang, lilihahin ko yung mga boss para yung tumigas dito sa ibabaw ng lining ng brake pad mo matanggal. Kadalasan kasi mga boss, yan yung nagbibigay ng ingay kapag nagpipreno ka. At pag nagsama na nga yung pagkintab ng brake pad tapos matigas pa itong ibabaw ng lining ng brake pad mo. Yan na yung na-experience ko dati na pinanggagalingan ng paghina ng preno kasi nga mahina na siya kumapit sa rotor disc, dumudulas na siya. Kaya pag ganyang problema, ang ginagawa ko, tinatanggal ko lang yung makintab dito sa ibabaw ng brake pad, pati yung tumigas sa kanya. At pag nalinisan nyo na yung brake pad, pati itong rotor disc mga boss, liyahin nyo rin yan, padaanan nyo lang. Pero hindi naman kailangan matagal na matagal. Kumbaga pasadahan nyo lang itong rotor disc, tapos kung may budget pa nga kayo, gamitan nyo siya ng brake cleaner. Pero kung wala naman, pwede naman punasan nyo lang ng basahan yan after nyo maliha. Okay din yun. At kung sa palagay nyo, okay na yung pagkakalinis nyo, pwede nyo na ngayon ilagay itong brake pad. Basta't lagi nyo lang sisiguraduhin na maayos yung pagkakalapat nyo ng brake pad dito sa rotor disc. At pag nailagay nyo na yan, dito naman tayo sa pangalawang brake pad mga boss. Sa paglagay naman itong brake pad, di ka naman maliligaw kasi ito namang brake caliper holder mo, may guide siya. Itapat mo lang itong brake pad tapos itulak mo, kabit na siya. Pag okay na yung pagkakalapat niyan, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper. Siya nga pala mga boss, hindi ko na naipakita sa inyo yung paglinis ko ng sliding pin dahil nga sa nag-overheat itong cellphone ko, akala ko naka-play pa rin siya, yung pala hindi na. Kaya panoorin nyo na lang yung part 1 kung paano ko nilinis yung dalawang sliding pin bolt ng brake caliper. At dahil sa okay na ito mga boss, naikabit ko na yung dalawang bolt dito sa brake caliper. Siyempre naman mga boss, ilagay ko na itong gulong niya at yung mga nut niyan, sisiguraduhin ko na maayos yung pagkakahigpit. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon pa-start itong makina ni customer. Sige po, start mo na. Wala nga pag may hangin eh. Ito, dalawang bomba mo lang, dapat titigis na ganun yan eh. Pag may hangin sa gawa mo, ito, ano yan, mabubomba mo ng doble. Ito, wala na agad eh oh. Oo, dito yung sinyaw. Okay makina. Hop, start.
Okay na. Fresh na siya ulit, bro. Nalinis. Nalinis na yung mga brake. Talaga ayos na to, no? Hindi talaga nalilinis yung mga yan, bro. Kapining na yung mga yan, bro. Before kasi mga boss, hindi ganyang kapino yung andar ng makina niya at alam naman ni customer yon. Kanina ano eh, pag-start mo, Kapalyado. magaspang ko, parang palyado na magaspang eh. Nakatatakot na nga akong ibiyahe ko, bro. Ayun sa akin na, tumahimik. Oo nga, bro. Nawala yung ano niya masyado, yung vibrate. Yung nakaraan, grabe. Kahit tawag ko na nga ito, baka ako ka na rin. Ilang buwan yan, bago kita nagawa. Well, bro. Isa pa sa problema ng customer, natatakot siyang ipa-engine wash itong makina niya. Kaya tinuruan ko na lang siya kung paano mag-engine wash para pagdating niya sa bahay, siya na yung gagawa. At dahil sa okay naman yung starting nito, magro-road test naman kami. At syempre naman para malaman nyo na rin kung nawala ba yung ingay pag nagpreno si customer. Maganda kasi siya na yung humatol. Mag-road test na kami mga boss para malaman na natin yung tunay na result. Okay na? Preno? Ayos naman, bro. Nawala na yung parang ano, nawala na. Yung? Yung parang tumutunog na langit-ngit, bro. Yung sa preno. Oo. Yun lang naman ang ano nun Yun eh. lang pala yun, bro. Oo, Lilinisan. kailangan Kanan linisan. po, bro? Kaliwa. Traffic yan. Dahan-dahan preno, dahan-dahan. Oh, lakasan mo ng konti. Bigla. Okay, good. Wala na yung langit-ngit. Nawala na. Oo, bro. Yun pala yun. Pino na rin yung andar niya, no? Pumino na, no? Oo, sa iba, papalitan to ng ano, bro, no? Ang ano mismo, buong ano, brake pad na, bro. Naalala ko dati, ganun yung sa akin, bro. Pag may tumutunog na gano'n, Palit agad. agad. Eh, alam mo kung bakit pinadaki dito sa mahams para ma-check ko yung pang-ilalim. May reason ako dyan. Ilagot ako, ano? Oo, para malaman ko kung ano yung mga dapat palitan. Ayoko kasi nung sumagot sa isang customer na hindi ko Oo, na nasasakyan hindi yung pa sasakyan. nakikita. Maganda yung Kailangan sakay talaga ka. yung ano, Oo. kailangan nila actually. At dahil sa okay na itong sasakyan ni customer na pag nagpreno siya, wala na siyang naririnig na ingay. Pangalawa, yung andar ng makina niya, matining na rin, wala nang problema. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.